May isang kandidato sa pagkasenador ang pinagpapaliwanag ngayon ng Commission on Elections dahil sa aligasyon ng vote buying. Pero may tugon dito ang kampo ng naturang kandidato habang ito namang congressional candidate mula dyan sa Pasig City ay pinasasagot din ng poll body hinggil naman doon sa mga ipinupukol laban ho sa kanya. Alamin natin ang kabuuan ng ulat ni Bombo Isa Cotoner. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections Committee on Contrabigay si Senatorial Aspirant Camille Villar dahil sa di umano'y pagkasangkot nito sa vote buying na nangyari sa isang pagtitipon sa may barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Base sa pinasang social media post ng isang anonymous complainant, makikita sa naturang pagtitipon ng tila raffle na namimigay ng pera na kasama si Villar sa entablado. Ayon kay Committee on Contrabigay Head Attorney Teopisto Elnas Jr., ito ang iimbestigahan ng kanilang komite kaya nila papadala din ng show cause order ang kandidato upang pagpaliwanagin na hindi dapat ito'y konsiderang vote buying. Mayroong isang kandidato, then at the same time, mayroong nabibigay nag-aabot ng pera, parang raffle, no? Parang nanalo sa isang raffle, tapos nag-aabot ng isang pera. Pero yung isang kandidato na nandun, na subject natin for the show cause order, andun lang sa stage mismo. Dito sa Buhay na Tubig, andun yung presensya ng isang senatorial candidate, Camille Villar. Okay. So, yun lang po. We will wait for the reply or the answer or the comment of the camp of Camille Villar on this within 3 days upon receipt. Nilinaw naman ni Elnas na kasalukuyan pa rin nila itong iniimbestigahan, lalo na kung pasok ba ang naturang pagtitipon sa campaign period. Anya, base kasi sa inilabas na resolusyon ng poll body na Resolution 11104 patungkol sa vote buying. Bagaman hindi mismo si Villar ang namimigay, ngunit ang presensya niya ay nakikita sa pamimigay at pagtanggap ng pera. Bahagi ito ng presumptions ng resolusyon ng komisyon at ang kandidato na lamang ang magdedepensa nito. Bibigyan si Villar ng 3 araw para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat ikonsiderang vote buying na maaari ring maging dahilan ng kanyang pagkadiskwalipika ngayong national at local elections. Si Villar ang kauna-unahang national candidate na nahaina ng show cause order na may kinalaman sa vote buying ngayong midterm elections. Mga natin, yun yung presumption natin, then it's up for the concerned person na i-dispute niya. May mga situation o may mga reasons o pwede niyang i-explain bakit nandun siya at wala siyang kinalaman doon sa pag-aabutan ng pera. Samantala, base naman sa inilabas na statement ni Villar, agad naman itinanggi ng kandidato ang alegasyon sa kanya ng poll body patungkol sa umano'y vote buying na nangyari na kasama siya. Anya, ang pagtitipon ay noong Pebrero siyang pa nangyari at hindi ito pasok sa campaign period. Dagdag pa niya na handa siyang tanggapin ang show cause order na ihahain ng komisyon sa kanya. Patuloy naman itong iimbestigahan ng poll body at susubukan nilang i-resolve ito agad bago ang halalan sa Mayo 12. Samantala, sa iba pang balita, naglabas na ang COMELEC 2nd Division ng summons laban kay Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia kasunod ng kanyang bastos na mga pahayag patungkol sa mga single mothers. Ayon sa summons na inalabas ng poll body, pinapasagot nila si Attorney Sia sa petisyon ng diskwalifikasyon na final sa kanya ng Task Force SAFE noong nakaraang linggo dahil sa paglabag umano sa anti-discrimination policy ng komisyon. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo!